Attorney Chrissy. And again, good morning, and I'm here to answer your legal questions. Okay po. Eto attorney, una kong tanong, by the way si Bong Bukier po ito. Una kong tanong dito attorney, sa simpleng paliwanag, ano po ang pagkakaiba ng libel, cyber libel at oral defamation, Attorney Chrissy? Okay, that's a very good question, no? Kasi ngayon, ang dami ding mga listeners and also my followers asking questions regarding these types of tawag natin ito is mga offenses under the revised penal code. So, ang first is we'll talk about the oral defamation or slander. So, ito yung paninirang puri through oral or pag sinasabi. Kunyari, sinabi mong magnanakaw si Juan or scammer si ABC. Yun, through language, no? Kasama doon yung you are announcing it to the world kung ano yung paninirang puri ng isang tao. Ang second naman is what we call is the libel. Ito naman, it's the same, paninirang puri pa rin, but this is in a written form. So ito yung dati kasi usong-uso yung mga newspaper, no? So when you publish it on newspaper or posters, nakalagay dun yung mga negative imputation or accusations or paninirang puri. Those are called libel or libelous articles. And of course, ang pinakauso natin ngayon dahil nag-change na rin yung ating ang takbo, no, ng publication and all, we have the cyber libel. So again, yung libel dati is sa newspaper siya kasi wala namang social media before. And now, in cyber libel, this is applicable to social media platforms. So, yun yung mga, when you say things that are not true and accusations towards others through social media posts. Opo, iyon. Eto attorney, para lang sa kaalaman ulit ng ating mga layman or audience, ano ba attorney yung element ng paninirang puri, Attorney Chrissy? Okay. Well, the first, there are 4 elements when you talk about libel, no? First is imputation, so negative imputation. Meron kang accusation or paratang tungkol sa isang tao. So, ibig sabihin, this is not true kasi ano siya, it's an accusation. Number 2 is, this is defamatory. So, it defames the person, nakakasira ng reputasyon, nakakahiya, nakakainsulto sa isang tao. So, this is what you call defamatory statements. Malice is, meron ka talagang intensyon na siraan yung tao. So, and lastly is the publication or, it was said in public. So, nakikita or nabasa ng maraming tao. So, yun yung elements of defamation. I'm sorry, libel. So, also you have to take note na meron kasi minsan nagba-blind item tayo, hindi naman sinabi yung name. As long as the description itself, no, could identify the person, that is already enough. So, minsan hindi tayo nagsasabi ng pangalan, but based on the description, they are identifiable. So, pwede din yung kasama. Opo. Eto attorney, situational. Paano attorney kung halimbawa opinion-based lang naman or opinion yung aking sinabi? Halimbawa, sinabi ko sa isang tao, pangit ka. Ginastify ko, ay, opinion ko lang naman yun eh. Hindi yun paninira, opinion ko lang naman yun. Paano yun, attorney? Pasok ba yun sa libel, yung mga ganon, Attorney Chrissy? Well, kung ano naman kasi, kung opinion, depende din yon. It doesn't mean na it's just an opinion, no, na allowable na yon. Number 1, sino bang, do you have the intent na siraan talaga yung isa, sirain yung kanyang reputasyon. Kasi yun ang pinaka-importante talaga na element, no? And number 2 is, did you verify yung opinion mo
meron bang basehan, you know? Kasi minsan, when you say it's just my opinion, it doesn't always say na parang pinapalabas mo naman na totoo 'yon, no? So it always go back to the intent of the person. Kung yung opinion mo naman is fair, then okay, pwede siya maging defense. But if you really, based on the statements that you said, your opinion gives negative imputation on the person, yun talaga yung ano mo, nasiraan talaga yung person, then hindi po siya papasa sa defense mo. Opo. Eto attorney, maidagdag ko lang maisingit ko lang din pong katanungan. Paano attorney kung kung hindi opinion, paano kung totoo? Halimbawa, pinagkalat ng isang tao, "Oh, yang lalaking yan may putok yan." Mga gano'n. Paano attorney kung gano'n? Pero totoo talagang may putok. Paano 'yun attorney? Libel pa rin ba 'yun attorney? Pwede pa rin siyang maging libel, but because again, the law does not really take note mostly, no, kasi objective naman yung or subjective naman yung part na may putok talaga siya o hindi. Malay mo sa ibang tao wala naman talaga, or feeling niya wala din talaga, yun pa rin. The thing is, what is the intent of sharing those information or pag-publicize noon, pag-announce na mabaho yung kilikili ng person, 'di ba? If you're just saying it out of concern, then yes, okay, acceptable siya as defense. But if you're saying it para wala nang babaeng lumapit dun sa person or galit ka dun sa tao, then, that falls as libelous statement. Okay po. So parang attorney, hindi na nagma-matter kung totoo o hindi, basta napahiya or na yung reputation ng tao, libel siya, attorney. Oo, pag ang intention nung nagsasabi is siraan talaga yung tao, may malice, dahil nga galit siya or doesn't like the person, then that becomes libel. Opo. Paano naman attorney kung ganito, halimbawa patanong. Yung mga patanong attorney na parang mabigat, na parang medyo nakaka-open. Halimbawa, corrupt ka ba? Mga ganong tanong, attorney, libelous ba yun? Well, again, it does not, if it falls on the 4 elements, no, ba't mo sinasabi yon? Hindi na, pag nagtanong ka, hindi mo naman yung own opinion, 'di ba? I mean, pag nagtanong ka, it's not really coming from you, 'di ba? It's a question. Hindi mo siya dineclare na corrupt ka, 'di ba? So, kung ang intent mo naman is really, clarify things, sabihin mo sa akin kung corrupt ka o hindi, or pangit ka ba o hindi, then it will not fall on libelous statements. Kasi again, hindi ka naman nag-accusar, nag-accuse. He did not say any negative imputation. Hindi mo siya in-announce sa world. Again, it goes back again to your intent, no? Ano yung intention ng tanong mo? Baka naman nagtanong ka para malaman ng buong mundo na corrupt talaga siya. Tagtanong ka nga, are you corrupt? Pero ang dami mong sinasabi kasi based on ganito, ABCD, marami kang sinasabi at the back. So, at the end of the day, it will give, it will show that, yung tanong mo goes to a yes, even without verifying all the comments that you had behind the question. So, there is really intent na siraan yung person. So again, it goes back again to the malice or intent of the person na sirain yung reputation. Kasi pwede ka naman magtanong, pwede ka rin magsabi ng opinion without stating or parang branding the person as that. Opo. Eto attorney, mga na lang na katanungan bago ko naman ilipat sa aking partner yung yung pagtatanong. Paano naman attorney kung hindi mo pinangalanan pero ginamitan mo siya ng yung di umano, yung word na di umano or allegedly sa English. Safe ka na ba doon attorney sa libel? Di umano'y pangit, di umano'y corrupt, di umano'y ganito. Safe na ba yun attorney sa sa libel? Well, not necessarily, or pwede din hindi. Depende yon, no, sa kunyari ako yung dinedefame mo.
And personally, I see it na it kind of describes me. And a lot of people can identify that it is me. Basta yung sinabi ko kanina, di ba, kasama dun sa element is identifiable yung person. Kunyari, yung taong Maynulal na nakatira dito sa ABC subdivision, isa lang naman siya doon. So, identifiable siya. So, that still falls within libel. Opo. Ito attorney, last na lang talaga ito attorney. Mhm. Paano naman attorney kung halimbawa yung siniraan mo patay na? Halimbawa siniraan mo siya, talagang siniraan mo pero patay na. Makakasuhan ka pa ba ng libel nun, attorney? Actually, it's not libel, no. It's a different case. I don't have it right now, but under the law or the revised penal code, pag paninunungpuri ng isang patay na or yumao na, actually it's under civil code. You can go after that person for damages. So, hindi siya technically libel or cyber libel kasi again, in the revised penal code, buhay yung person in the libel and cyber libel. But there is a law that covers that you can claim damages for those who give negative imputation to those who've already passed on. Okay po. Sige, po. Sige attorney, ipasa ko naman dito sa aking partner ang opportunity para makapagtanong po sa inyo kay Bombo Kim. Bombo Kim? Ayun ma'am, good morning attorney. Siguro po dun lang tayo dun sa kasagutan natin regarding dun sa ano po muna. Pasingit ko lang. Hindi po siya necessarily sabi po natin libel but under civil. Pero bakit ma'am nasa under definition ng revised penal code? Correct me if I'm wrong ma'am. Sabi kasi libel is a public imputation of a crime or of a vice of defect or any act, omission, condition. Basta ang last sentence po, hindi ako nagkakamali, to any natural or juridical person or to blacken the memory of one who is dead. Meaning to say, ma'am, since may civil, may charges under civil code, hindi pa rin po ba still pwedeng mai-under libel yung defamation sa isang taong patay na? Well, it really depends kasi wala na rin naman kasing magte-testify as to that, no. Well, family na lang, pero personally, kung ikaw kasi pag nag-file ka ng libel, syempre ako yung mismo kung sino yung siniraan, ako yung magfa-file. Ako rin magte-testify kung nasaktan ba ako sa mga sinabi mo o hindi. Kung patay na, it will not be so hindi siya ganun ka-strong na case. But again, as I've mentioned earlier, you will be, there is a law, o siguro may libel nga yun, no? As long as most likely pagpatay na, ang mangyayari na lang is, civil case na lang din siya. Siguro ma'am, ito, dako po tayo dito sa ating next question, ma'am. In terms po of kasi may tinatawag dito tayong privilege communication. If yung libel ba, ma'am, or yung any act of defamation is ginawa under po siya sa tinatawag na privilege communication, yun nga po, makakaligtas na po ba yung nag-commit nung sinasabi nating alleged crime from libel or charge of libel since under privilege communication nga po siya nagawa? I-define mo muna anong ibig sabihin ng privilege communication. Ang ibig sabihin kasi ng privilege communication, it is said in privacy. Kumbaga, ako, sinabi ko siya sa asawa ko, diba? Because statements or you... So, yun, ang sabi ko nga kanina, yung privilege communications kasi, covered yan siya yung mga conversations between mag-asawa, lawyer and client, doctor, at saka yung patient niya. And this, if you say it within those terms, it is said in confidence or in privacy. So, hindi po siya covered. Ibig sabihin, yung mga pinag-usapan nyo, hindi naman yun lalabas, hindi naman yun in public. So, yun. You trust that person na he will keep it to himself. Yun po yung privilege communication.
Pero attorney, siguro dagdag ko lang po bago ako dun sa next 2 questions ko. If Mm. yung, gano'n na statement, supposedly under privileged communication, pero may isa po, either party under such privileged communication o isang third party po na nagpalabas po ng info, yung charge po ba will likely dun sa gumawa ng statement o dun sa nagpakalat mismo ng, info regarding such, statement? Again, you go back to the intent, no? Bakit niya ba sinabi? Ba't niya ba chinismis? Is it to give negative imputation? Or sinabi niya kasi necessary? Minsan kasi importante na we say something, no? Or ikwento natin yung part na yon. Pag kinento niya naman out of spite, kasi intent niya talagang siraan yung person, then it falls on libelous, whoever man nag-share or nagkwento doon. Yun. Pero again, yung point is, as long as pag hindi naman pinagkalat, then hindi din siya covered or hindi din siya magiging libelous. Siguro ma'am, tanong-tanong ko na lang po, no, as siguro experience o sa mga case digest na nabasa natin, no. Siguro second to the last question, ano po ba yung kadalasang nagiging relevant or pinakamaraming type of case na nagiging subject ang libel? And yung mahirap na din i-prove, ma'am, no? Pag malice in fact ba or malice in law? Most likely, I would say malice in fact. Kasi, ito yung sinasabi na wala namang basis, no? So, ibig sabihin, yung mga sinasabi niya, kahit na belief niya is yun yung totoo, hindi niya verify. You, as a person, kung wala ka naman talagang intent na manira, alam mo namang negative imputation yun, did you verify it? Na totoo ba talaga? 'Di ba? Kasi minsan, like for example, nakulong si ABC dahil nagnakaw siya. Pag kwento mo yun sa kapitbahay mo, hindi naman yun libelous statement because that is a fact. 'Di ba? Sinabi mo yun out of yun talaga yung totoo. Pero kung sinabi mo rin yun based on the intent na magnanakaw kasi talaga yan siya. That's why nakulong. Iba din yung dating, 'di ba? So, again, sabi ko nga earlier, you always go back to the intent because even yung mga parts doon na yung paano sinabi, is it fact or is it a negative imputation, accusation lang ba siya? Those are subjective kasi. Ang kailangan mo talaga i-prove or ikaw as a person, kung gusto mo i-defend yung sarili mo regarding defamation against libel, cyber libel, you find the intent. Yun ang kailangan mo i-prove. So, again, as to that, depende pa rin. Hindi ako magsasabi which is better or not, but I feel that malice in fact is mas mabigat. Yeah. Siguro ma'am, ito na po yung aking last question, no. Siguro baka ito mag-require ng yung knowledge niyo beyond legal technicalities, ma'am, or baka i-require pa rin po somehow. Ma'am, matanong ko lang po, bakit Attorney Chrissy hindi sinasabi po na hindi pwedeng i-weaponize ang ganitong kaso tulad ng libel sa mga tao pong example, sabihin natin sa media, gumagawa ng accusation, like yung ginawa po siguro ni Senador Marcoleta, yung bayaran, na siya po ay maging sabihin natin maging liable sa libel or somehow isang tao na non-red tag. Okay, as a general advice lang sa akin, no, when it comes to, we are a democracy, we have freedom of speech. Actually, again, sabi nga kanina, you are okay to give your opinion. It is a constitutional right. But again, our right is not absolute. So, may limitations ito. So, when you say something or you make a statement, no, you have to make sure that there is really basis for your statement. Totoo ba ito? Kaya nga sabi ko nga kanina,
yung chinismis mo yung kapitbahay mo, si Juan, kasi nakulong siya dahil nagnakaw siya. That is based on truth. Pero pinagkalat mo na magnanakaw kasi talaga yan siya, kaya ikulong nyo. That's different. You know? So, number 2, may evidence ka ba doon? Kasi ang evidence naman, number 1 is, pwede naman siya i-base mo lang sa probable cause. Na, si ABC, nakulong siya, tapos sinuli siya, o baka kasi, kahit hindi mo alam anong case, baka siguro ka nagnakaw siya. 'Di ba? You can, there is somewhat evidence on that. So, number 3 is, fair ba ang pagkakapresent mo? Kasi, minsan kasi, we present things, yun yung sinasabi ko kanina, kung meron ka talagang malice or you have intent na siraan yung person, your presentation will not be fair. You will not give the basis of your observations. Yan. And number 3, kaya mo ba panindigan yung sinabi mo sa korte? You know, once you are confronted in court, if you're questioned, what is really your intention in posting that one? You know, I want everyone to be aware. Compare mo yung, and then yung kabila na naman, sasabihin niya na, hindi, galit talaga yan siya sa akin kasi ABCD, diba? So, when you present in court, you have to support yourself na you have no intent. Kumbaga, nagkwento ka lang talaga. This is just my opinion. This is my fair comment. Yan. So, that's how, you know, we are free to say our opinions and our comments or how we think about one person. As long as yung intent mo is to make people aware or fair warning, as long as hindi siya talaga na, hindi ka nag-declare ng ABC, even if, let's, again, sabi ko nga, kung, when we put it now in the context, nakulong si Senator ABC kasi ito yung kaso niya. Di ba hindi, it's something negative, but it's the truth. Binase mo lang siya doon. Pero kung sinabi mo siya na corrupt kasi talaga yan siya, marami siyang activities, ABC, ganyan, and dapat maano siya kasi magnanakaw siya. So, iba yung dating, iba yung delivery mo. So, it is to put the person in a bad light, in a bad reputation. So, yun ang labanan mo in court. Yan, thank you very much, attorney. Siguro ibabalik ko po kay Bong Bukier itong mga pagtatanong. Okay, Sige balik po, sa akin, yan, Attorney Chrissy, ito, attorney, mga ilang katanungan na lang po bago tayo magtapos. Halimbawa, attorney, yung pagmumura. Marami kasi yung mga nagmumura. I-quote ko na lang, attorney, napasabi siya ng quote-in-quote, putang ina, mga ganun, quote-in-quote, putang ina. Libel ba yun, attorney? Hindi. Kasi wala ka namang dinescribe na person. Nag-express ka lang naman ng, ng bad word mo. So, no, again, hindi siya pasok sa elements of libel or cyber libel or defamation. Opo. Pero paano, attorney, kung may pinatungkulan ka? Kasi galit ka na, sabi mo yon, inano mo siya sa isang tao. Attorney, libel na siya, Attorney Chrissy? Hindi po. Pwede siya maging slander. You know, may intent kang pahiyain siya. Ganyan. Slander kasi is yung parang, wala kang, you say things wala kang kwenta, you curse that person, tapos sa maraming tao, napahiya siya. Wala ka namang sinabing magnanakaw siya, pero because of the words, yung minura mo siya and all, hindi siya magiging libel. Slander po siya. Okay. Like for example, may nalalaman kami doon. And eto pa, attorney, paano kung yun nga sa media, attorney, binatikos yung mga politiko? Yun ba exemption yun, attorney, sa paninirang puri? Attorney Chrissy? Actually, again, sabi ko nga, if you are a public official or government employee, basta yung mga public figures, you are dapat acceptable mo, may tolerance po sa criticism about them.
basta meron ding limitation, of course. So, hindi ko na subjective kasi yun eh. But again, there is a limitation. But our opinion about them, basta yung opinion mo or yung statements mo is in relation to his job, yung criticism mo is in relation to his performance of his duty, that is acceptable. Kasi, ano yun eh, part of check and balances. And, of course, public figure ka. You expect people to napansinin talaga yung mga bagay na yon when it comes to your performance in your official duty. Pero, pag sa personal life niya naman, well, ibang story din yun. Pwede din siyang pumasok sa libel. Opo. Sa cyber libel naman, attorney, maitanong ko lang ng konti, cyber libel. Paano, attorney, yung mga ginagawa ng nambabash sa comment section, nagko-comment ng mga ad hominems? Oy, ang pangit ng nagsasalita, mga ganon. Yun, kung ano-anong mga panlalait ang sinasabi, saan yun, attorney, magpo-fall, Attorney Casey? Yes, actually, pwede pa rin siya maging cyber libel. Again, kung comment, kailangan mo patunayan that there is really intent. Ganun pa rin, pasok pa din dun sa elements. No? So, hindi na, kasi minsan sa comment section, dun ka na din naglalabas lahat ng mga negative statement eh. So, yes, you can, those who commented, even share, posts that, that they are really defamatory statements or libelous statements. You can also be liable for that. So, commenting and sharing. Sa like naman, wala ka namang comment doon technically. So, hindi din natin, wala pa tayong jurisprudence na nagpapunish ng person na sa likes. But sa share, yes. Sa comments, yes. Opo. Ito, attorney, mga second to the last question na lang. Pag-usapan natin, attorney, yung mga penalty. Ano, attorney, ang penalty sa libel? Ano ang penalty sa cyber libel? Ano ang penalty dito sa slander or oral defamation, attorney? Okay. Let me check. Okay, oral defamation, arresto menor, which is 1 day to 30 days hanggang 6 months to 6 years. Depende sa bigat, sa gravity. As to libel naman, we have prison correctional, which is 6 months to 4 years and 2 months. And cyber libel 1 degree higher, or which is prison correctional maximum to prison mayor minimum, which is 2 years, 4 months, and 1 day to 8 years. Plus fine up to 1 million. So, mag-ingat tayo kasi medyo mabigat ang mga parusa ng cyber libel, oral defamation medyo tolerable pa. Pero yung bagong law natin sa cyber libel is actually very, very heavy. Yun. Okay, very well said, Attorney Crazy. So, sige, attorney, bago tayo magtapos, ano na lang, kung meron tayong mga, yun yung tinatawag na legal advice naman sa mga layman po natin. Ano ba, attorney, yung maipapayo natin para makaiwas sila sa ganitong mga kaso na, yun nga, na nagsisiraan, nahantong pa sa pagdidemanda? Ano yung maipapayo natin sa kanila, attorney? Well, of course, ang advice ko is to be very careful talaga of the things that you say online, no? And wag tayo magpadala sa bugso ng damdamin kasi minsan we say things when we are angry and post it online. So, yun. And also, kung kayo naman ang biktima, no? Kayo yung pinost, pwede po kayo magreklamo sa Cybercrime Division. No? So, ireklamo nyo yung mga post, screenshot nyo yung mga post tungkol sa inyo, and then you can bring that to the PNP Cybercrime Division to file a cyber libel case.